Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na Ito'y ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Ay kay bilis-bilis naman ang araw. Kami na uli po ang inyong mga ka-Agri Ascenso. Magandang hapon sa ating mga kapwa magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng small and medium enterprise na ang negosyo po ay may kaugnayan sa agrikultura. Kumusta kayo? Pang episode 274 na po natin ito. Si Ka Henry Uri po ito at syempre kasama natin ang Assistant Director ng DA, Agricultural Training Institute, si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, magandang hapon. Ma'am, good afternoon. Magandang hapon Ka Henry. Sabado na naman po ulit, Agri Ascenso po tayo. Opo, at talaga namang medyo magandang panahon, Ma'am. Oo, palagay ko kayo ay nakatuyo na ng sinampay. At Nakapaglaban na. At yung ating mga kababayan ay medyo nakatuyo na ng palay, yung mga nagbibilad pa rin sa kanilang mga bakuran. Huwag lang sa kalsada, bawal magbilad sa kalsada. Anyway, ngayon pong hapon ng ating pag-uusapan ay Family Value Adding Enterprise ng Outstanding Coconut Farmer. Tingnan nga natin kung ano pa ang mga produkto na kanila pong napalabas sa niyog. Added value, ika nga. Sa hapong ito, ibabatay natin ang ating programa doon sa bisa ng Proclamation number 142. Ma'am, ano ba itong Proclamation number 142 na ito? Ito Ka Henry, yung nilagdaan ito noong pang 1987 kung saan taon-taon nating ipinagdiriwang ang National Coconut Week. So ito po ay pagkilala sa puno ng buhay na siyang isa sa pangunahing produktong pang-export. I think pangalawa tayo sa buong bansa na nag-export ng niyog. So syempre Ka Henry, pangunahing kabuhayan ito ng milyon-milyon nating mga magsasaka ng niyog. Oho. At syempre, makakasama natin ngayon ang isang magsasaka na kinikilala bilang 51st Gawad Saka Outstanding Coconut Farmer ng Department of Agriculture. May babahagi niya, ma'am, sa atin yung kanyang karanasan at kaalaman sa mas produktibo, moderno at sustainabling industriya ng niyog. So magantay-bay po kayo dahil mamaya makakasama na natin siya on the air at mas marami pa siyang maibibigay na inspirasyon sa mga magniniyog kasabay ng pagbibigay ng impormasyon. Ano po? Pero bago po yan, last Saturday napag-usapan natin na Ma'am Nyet ang good agricultural practices at occupational safety and health tungo sa ligtas na urban farming. Ang nakasama natin ay si Miss Christine Angeli Valdez, isang biologist too at food safety officer ng Bureau of Plant Industry. Ma'am, yung GAP, Good Agricultural Practices, may mga pamantayan ito. Bakit kailangan ng mga pamantayan?
Siyempre, Ka Henry, para matiyak na ligtas, de kalidad or good quality at maayos ang produksyon ng ating mga ani. So, Ka Henry, 4 ang laging binabanggit sa atin last Saturday ng mga pangunahing prinsipyo. Yun yung food safety, produce quality, environmental management, at workers' health and Yun. safety. Pareho lang pala, Ma'am Nyet, yung pamantayan ng gap sa urban at saka sa peri-urban agriculture, ano? Kasi iniaangkop din ito doon sa tinatawag na limitadong espasyo at resources sa syudad. Mahalaga ho kasi merong pamantayan sa pagtatanim. Lalo na kung rooftop gardening, ano ho, o terraces gardening, yung kabuuan ng indoor gardening, dapat may pamantayan po kayo kahit maliit na lamang ang inyong po mga taniman. At ano yung mga ligtas naman na paggamit daw ng inputs, Ma'am Nyet? Siyempre, Ka Henry, sa GAP no, or Good Agriculture Practices, kailangan ligtas ang paggamit ng inputs. Kailangan tama no, ang pag-iimbak, ang pagtatapon ng mga fertilizers at pesticides. Ito yung mga basyo, hindi lang kung saan-saan. At iba pa mga agricultural inputs. Dapat ding basahin at sundin ang instructions na aayon sa label upang maiwasan ang aksidente at contamination. Hindi Ayun. pwede Ka Henry, yung pachamba-chamba lang. Oho, at mahalaga ang pagsasama ng GAP at Occupational Safety and Health o OSH para maprotektahan ang ani ng mga magsasaka. Dapat ding maging aware ang urban farmer sa mga posibleng panganib, lalo na ho sa paggamit ng mga kemikal sa limitadong espasyo. Kailangan alam daw ninyo yung lugar ng pagtataniman bago magtanim. Dapat pati yung history ng lupa at kondisyon ng water source. Kailangan din ho inyong alam ito at iwasan ang mga lugar na maaaring kontaminado ng factory waste, polluted water at iba pang sources ng pollutants. Ma'am, yung iba kasi ho sa tabing kalsada Sa tabing kalsada nagtatanim. Yes, Ka Henry. Pero kailangan bang piliin yung mga itatanim sa tabing kalsada? Bakit? Yes po, kailangan piliin kung ano lang yung mga akma na mga tanim ang pwedeng itanim, lalo na sa mga tabing kalsada. Dahil maaari po itong ma-expose sa pollutants, di kaya Ayun. mag-absorb no, ng mga heavy metals. May mga tanim po kasi na pwedeng mag-absorb ng mga heavy metals no, sa mga sasakyan, yung mga usok. Kaya kung maaari ilayo no, yung mga edible crops sa kalsada at pumili ng mas ligtas na lugar para sa pagtatanim. Naalala ko yung malunggay. Kadalasan kasi nakabakod din sa tabi ng kalsada, no? Mas maganda pala kung yung malunggay ninyo malayo sa kalsada para hindi makasagap ng mga chemical at saka mga metal, ano ho. So, dapat daw po ay sinusuri din ang GAP Produce. Ano ba yung GAP Produce, ma'am? Siyempre, Ka Henry, pag GAP kasi may certification yon, may check, kumbaga. No? So, para sa GAP certification, nagsasagawa ang BPI, ang Bureau of Plant Industry, ng laboratory analysis para matukoy, Ka Henry, ang posibleng contaminants gaya ng heavy metals at mga microbial contaminants. So, nakakatulong po itong ma-verify na ayon or pasok siya sa food safety standards ng